you mga kaibon. Maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagutin ko po yung katanungan ng mga kaibon natin. Meron tayong mga kaibon ang nagtatanong. Yung katanungan po nila halos iisa lang din naman yung punto. Kaya po inisang sagot ko na lang yung katanungan ng mga kaibon natin para mas lalong maunawaan. At yung katanungan nila, sana po masagot ko ng maayos. At yung mga kaibon natin dyan na nanonood, sana po magkaroon kayo ng konting kaalaman at konting idea. Ito yung mga katanungan sa akin ng kaibon natin. Ano daw ba ang pamamaraan na ginagawa ko sa pagbibreed kapag ganitong sobrang init ng panahon? At yung ibang katanungan sa atin ng kaibon natin, meron daw bang tamang procedure sa pagbibreed kapag ganitong summer? At yung ibang katanungan sa atin ng kaibon natin, ano daw ba ang maipapayo ko or maisasuggestyon ko sa kanila para sa pagbibreed na ganitong sobrang init ng panahon? Mga kaibon, disclaimer lang po, ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko po sa pag-aalaga po ng mga ibon. Bago ko po sagutin yung katanungan ng mga kaibon natin, magbibigay muna tayo ng konting idea. Halimbawa po, meron kayong mga breeder dyan na medyo matagal na nagagamit natin sa pagbibreed. Halimbawa po, meron silang inakay, kung pang ilang clutch na yan, tapos wala pa silang itlog ngayon, mas maganda, ipahinga muna natin yung breeder na palagi na natin nagagamit sa pagbibreed. Para naman kahit papano, yung katawan, manumbalik yung sigla, makondisyon uli natin para kapag hindi na talaga totally sobrang init ng panahon, pwede na natin silang i-breed yung breeder na ipinahinga natin. Ngayon kung aksidente na talagang ngayon sila nag-breed or kaya naman ngayon pa lang sila magbi-breed mga kaibon. So ito yung mga pamamaraan lang na ginagawa natin. Wala naman tayo talaga totally mga technique na ginagawa sa pagbibreed kapag ganitong sobrang init ng panahon. Yung ginagawa natin, yung natural lang talaga para sa kanila. Ang sa atin lang, tulungan natin yung breeder natin para hindi ma-disgrasya. Kapag po yung breeder natin nagne-nesting na, dapat po wag natin bigyan ng sobrang daming nesting material. Konti lang po yung ibibigay natin sa kanila na nesting material para po hindi gaanong mainit sa loob po ng nest box. Kapag kasi mga kaibon sobrang kapal ng nesting material dyan sa loob ng nest box, baka po hindi kayanin ng breeder natin na hen kapag naglimlim dyan, baka po madisgrasya. Meron din mga pagkakataon na hindi naglilimlim yung mga hen dahil nga sa sobrang init sa loob. Kaya po kapag magbibigay kayo ng nesting material kapag ganitong sobrang init ng panahon kapag summer, dapat po sobrang nipis lang. Kapag naman po tag-ulan, doon po tayo magkakapal ng nesting material dahil kinakailangan ng init doon sa mga itlog para ma-absorb ng mga itlog yung init para maging fertile kung merong laman. Kaya po kinakailangan yung nesting material kapag tag-ulan medyo makapal. Pero ngayon na sobrang init ng panahon, kahit na sobrang nipis ng nesting material, kapag naglimlim yung hen dyan, mapipertil na po yan kapag meron po siyang laman. Kaya po, yan po ang pinakang number 1 na dapat nating tandaan sa pagbigay ng nesting material dahil dyan nagkakaroon po ng problema. Minsan makasurvive yung breeder natin kahit makapal yung nesting material, nakasurvive yung breeder natin, napisa yung mga itlog. Ang problema naman ngayon, yung mga inakay, baka hindi kayanin kapag sobrang init sa loob, lalo na kung marami, siksikan pa sila. Kaya po kapag merong inakay, yan ang medyo delikado. So dapat ang nesting material sobrang nipis lang para po hindi mainit sa loob, magka-itlog man yan or magka-inakay. So yan po yung una na ginagawa natin sa mga breeder natin para po hindi sila madisgrasya. Pangalawa mga kaibon na ginagawa natin sa mga breeder natin na nagbe-breed ngayon, hindi natin binubulabog. Kasi mga kaibon,
iba po ang dala na stress ng init. Kapag po nasobrahan na yung breeder natin sa stress kapag nabulabog, lalo kung merong itlog, medyo delikado. May mga pagkakataon na talagang nagloloko yung breeder natin. Baka yung itlog ibaon. Kung merong inakay, baka ganun din ang gawin. Kaya po kapag meron silang itlog or meron silang inakay, hayaan lang natin sila. Kung ano lang ang may tutulong natin sa kanila dahil nga sa sobrang init, ibigay natin kung ano yung abot ng makakaya natin. Ako nasa loob kasi yung ibunan natin. Ang ginagawa ko po, hindi ko sila binubulabog, pinupuntahan ko lang kapag magpapakain. Yan lang po ang ginagawa ko, or minsan sasaglit tayo doon ng konti, titingin-tingin sa kanila. So meron lang silang electric fan. Ang problema, syempre, sobrang init ng panahon, mainit pa rin yung singaw, yung hangin. Pero ang importante kahit papano merong hangin. Kaya po, hindi ko binubulabog yung mga alaga ko dahil mapapansin mo naman ang isang ibon kapag talagang nai-stress na yan. Maliban sa nagbubunot ng balahibo, yung mukha niyan, yung mata, talagang parang lumalaki. So kung meron kayong mga breeder dyan or may mga alaga kayo, minsan obserbahan ninyo kung talagang stress na yung ibon, mapapansin po ninyo na yung mata niyan parang didilat dyan mga kaibon, parang dilat palagi. So yan po ang senyales kapag sobrang stress na ng ibon mga kaibon. Kaya po sa panahon na ganito, talagang iniiwasan ko na ma-stress yung mga alaga natin dala ng bulabog. Kaya kung meron manuhulihin doon sa mga, halimbawa nasa flight cage, kung meron man huhulihin, hindi ko ginagawa yan sa oras na sobrang init ng panahon. Pwedeng sa umaga, doon ko na lang gagawin yan dahil hindi pa gaanong mainit. So yan lang po ang tanging paraan mga kaibon. Nesting material, huwag nating bulabugin yung breeder dahil sa sobrang init, mabilis po ma-stress yung mga alaga natin. So yan lang po ang ginagawa natin sa mga alaga natin ngayon. Wala naman tayong preparation na talagang ginagawa sa kanila. Yung dalawang yan na nabanggit ko, yan po ang pinakang importante. Dahil nga ngayon sa sobrang init ng panahon, yan ang kalaban nila, init mga kaibon. Lalo na po kaya yung mga breeder na nagbe-breed at yung mga breeder, kahit hindi yung breeder, kahit yung mga nasa flight cage, yan po ang kalaban, yung init, stress ng init. Kaya medyo delikado. Sa mga nagbe-breed, yan po ang dapat lang po ninyong gawin mga kaibon. So yung video natin hanggang dito muna. Sana po nagkaroon kayo ng konting kaalaman at konting idea. Sa mga kaibon natin na nagtatanong, sana po nasagot ko ng maayos. Maraming salamat po. Happy birthday sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.